Gusto mo bang mag-alaga ng RTL chicken? Kasi magpapasko na, mahal ang itlog at in demand siya. Gusto mong pasukin yung negosyong ito. Pero ang gusto mo magsimula sa medyo maliit lang na numbers, magkano nga ba ang gagastusin mo? Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, pag-uusapan natin yung detailed expenses ng 100 heads na RTL chicken. Ang lahat ng yan, pag-usapan natin pagkatapos ng maikling intro. Hello guys, welcome back. Ayan, maraming salamat. This is Anthony, ang palagyan nyo na kasama dito sa ating channel. Ayan, at ang ating laging pinag-uusapan dito is yung ating mga experience kung paano tayo nag-aalaga ng RTL chicken. So kung ikaw ay bago sa channel na ito, mag-subscribe ka na. Kung bago ka lang, ngayon ka lang dumating at sa tingin mo ay maganda yung ating pinag-uusapan dito, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification button para na sa ganon ay marami tayong matulungan guys, no? So, ngayong umaga na ito, katulad ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin is yung detailed expenses ng 100 heads sa pag-aalaga ng RTL chicken. So guys, maraming mga katulad ko na gustong magsimula ng maliit na negosyo, no? Lalong-lalo na ngayon, magpapasko, in demand ang mga negosyo, patok ang mga negosyo. At marami nagtatanong sa akin, Sir, magkano nga ba ang puhunan sa pag-aalaga kung magsisimula ako sa maliit lang na numbers, no? Gusto lang ay mga below 100 heads, magkano ba yung ating kailangan puhunan? So, syempre guys, this is a business, kailangan natin ng puhunan at kailangan natin ang kapital, no? So, wag na natin patagalin guys at pag-usapan na natin yan dito sa video na to nang sa ganon ay matutunan natin agad-agad at makapag-desisyon ka na kung ano ba talaga ang gusto mong gawin o dapat mong gawin, no? So guys, ang pag-aalaga ng 100 heads RTL chicken, syempre ay nangangailangan ng poultry, no? Nangangailangan ng poultry, nangangailangan ng kulungan, nangangailangan ng bahay ng iyong mga manok. So may mga maliliit na mga bahay na pang 100 heads lang na hindi masyado mahal. So basically, ang allotted budget natin dyan kalimitan is 100 times yung number ng iyong manok na alagaan. So 150 pesos, i-times mo yan sa numbers ng iyong manok na alagaan. Like for example, in this case, 100, yan po ay 15,000 pesos lamang yan. Simple lang yan. Kahoy, kawayan, o mesh, o yung kulambo na tinatawag. Tapos yung bubong, yung yero, tapos yung semento, kung gusto mo yung semento ang paglalagyan, tapos yung pintuan, kung gusto mo medyo secure, hindi pwedeng pasukin ng mga hindi natin gustong makapasok sa loob ng poultry. So simpleng maliit na bahay. So yung iba nag-overexpense, no? Medyo ginagandahan, bakal, tubo yung ginagamit. In this case, pwede kang gumamit ng kahoy na haligi, kawayan na haligi, kahoy na pamakuan, tapos yero na bubong o pawid na bubong. Magagastos mo diyan is more or less mga nasa around 15,000. Okay, so yan yung ating unang-unang gastos. Dapat meron tayong maliit na paglalagyan. Ikalawa is syempre ay kailangan ng mga manok natin yung tinatawag na battery cages, no? So, yung battery cages, in this case, ang gagamitin natin yung galvanized na battery cages, no? So, nagre-range siya ng mga nasa around 7,800 up to about 8,500, depende sa inyong mga supplier. So, dalawa lang kailangan mo. Kung ang iyo ay below 100 o 100, dalawa lang kailangan mo dyan. Kasi 48 ang isa, pwede ka magpadugtong ng isa pang kulungan para yung isang 4 pieces para sa ganon ay kumpleto. Gawin 50-50 bawat isang
cage, no? So pwede kang magpagawa ng ganon. At mga nasa around 7,800 ang isa niyan. So mga nasa around 7,100 times 8 times 2, nasa mga 15,600 lang yan. Okay? So the next thing is yung ating mga manok, no? Yung mga manok natin ang medyo mahal dito sa mga panahong bare months, no guys. Yung mga January, February, March medyo mura yan, April mura yan, no. Pagka bare months medyo nagmamahal, August, September, October nagmamahal ang manok kasi basically papasok tayo dun sa malapit na magpasko, mahal ang itlog, mahal din na supply ng nangingitlog na manok. Okay? So, ngayong mga panahon na to, nasa around 410, 420, 430, 450, 440, 450 ang presyo ng manok. So, ilagay natin siguro sa average na 440. No? Ang 440 times 100 is 44,000 yung iyong kailangang budget para sa iyong mga manok. So, medyo pricey yan guys. No? So, kailangan mong humugot ng ganong kalaking pera, no, para ibili ng 100 manok, no. So pwede yon. Ang sunod diyan, syempre, kailangan natin is yung expenses natin diyan is yung kuryente at saka yung tubig kung wala kang pinagkukuhanan ng libreng tubig. So pwede rin naman na kung wala kang kuryente, pwede kang bumili ng tinatawag nating solar lights, na pwede kang bumili ng mga ganon kung ang iyong paglalagyan ng poultry mo is malayo sa mga kabahayan, no? So pwede ka niyan bumili ng solar. Pero kung halimbawa may kuryente ka, mga nasa 200 lang ang magagastos mo, 2, 3, 4 na bumbilya lang siguro magagamit mo dyan sa iyong kulungan. So mga nasa around 200 lang magagamit mo dyan monthly. So, syempre, bibili ka ng supplements, yung vitamins, mga Egg 1000, Vitamin Pro, saka if you need occasional antibiotics, maybe mga nasa 100 lang yan per month ang magagastos mo. Hindi masyado malaki. Kasi kung ang bibilhin mo yung malaki na 1 kilo na pang-6 na buwan na pwede mong gamitin, 500 lang ang isang Vitamin Pro. Pag sinamahan mo ng Egg 1000 yun, 999 lang yon. So mga nasa around 100 magagamit mo dyan sa 100 pieces na yan. Okay? So ang pinakang medyo malaki-laki din na expenses guys is yung ating tinatawag na feeds, yung pakain natin sa ating mga manok. Medyo mahal ang ganitong klase ng pakain. So unless otherwise, meron kang paraan kung paano magpakain ng medyo organic, meron kang paraan para mag-mix ng sarili mong feeds, okay yon. Pero kung wala, bibili ka talaga ng feeds. Yung 100 mo, kakain yan everyday, on average ng 11 kilos per day. So times mo sa 30 days yan, you're looking at 330 kilogram, which is mga nasa around 6.6 sacks a month, no? So times mo doon sa prevailing prices, average prices na 32 pesos per kilo, that is 10,560 pesos. No? 10,560 pesos ang iyong kailangan para sa feeds every month. No? Papakain mo dyan sa iyong mga 100 pieces chicken. So, isa pang added expenses natin dyan is yung trays. Pwede mo naman tong i-offset kung pwede kang manghingi ng mga kahon-kahon ng sesto o kung ano man, bumili ka ng paper bag para lagyan ng itlog dun sa mga retail na benta. Pero para mas secure, meron kang trays. So, kung nagpo-produce ka ng 90 pieces na itlog sa isang buwan, sa isang araw, kailangan mo ng at least 90 trays per day, kasi mangyayari dyan 3 trays per day ka, hindi pala per day, per month, 90 trays per month. So kung 3 days ang 3 trays ka per day, so sa loob ng isang buwan ay 90 trays yan, 90 trays ang kailangan mo. So mga 4 pesos ang bawat isa niyan, so mga nasa around 360 pesos yan. So now, i-calculate natin lahat-lahat ang iyong mga expenses. So may poultry ka na kailangan gawin, may cages ka na kailangan,
may manok ka na kailangan bayaran, may kuryente, may vitamins, may feeds, and trays. So magkano lahat-lahat ang kailangan mo? Magkano lahat-lahat ang expenses na kailangan mo o kapital na kailangan mo ihanda? Yung detailed na expenses. So 15,000 na kailangan mo para sa iyong poultry, 15,600 na kailangan mo para sa iyong cages, 15,600. Meron kang 44,000 na kailangan sa manok, meron kang 200 na kailangan para sa electric, 100 sa vitamins, 10,560 sa iyong feeds, tapos 360 pesos para sa mga trays mo every month. So magkano ang total, guys? So kung i-calculate, i-add natin lahat-lahat yan, pumapatak yan ng 85,820 para sa 100 pieces na manok. So guys, yan medyo expensive, no? So pero syempre sa susunod, magkano naman ang kayang kitain ng 100 pieces na yan, pag-uusapan natin yan. At kung interesado ka, mag-subscribe ka na at nang ma-follow mo, masundan mo yung susunod na discussion natin para naman sa kikitain ng 100 heads na manok na ito para sa ating pag-aalaga ng manok. Okay? So, kung kaya bang bawiin yung 85,000 mo, 820 na expenses. Medyo malaki, guys, ang puhunan sa pag-aalaga ng RTL Chicken. Pero ang maganda dito, everyday ay bumabalik sa iyo yung puhunan mo kasi everyday meron kang kita. Okay? So, God bless. Bye-bye. And see you all sa susunod na video.